Kumusta mga kababayan? Imagine nyo to, malalakas na pagsabog sa dagat, mga sundalo na naka-ready sa baybayin, barbed wire, military trucks sa buhangin, at helicopter na umaaligid sa itaas. Mga bandila ng Pilipinas, Japan, at United States na magkakatabi. Yan ang eksena sa counter-landing live-fire drills ng Balikatan 2026 sa Lawag City. Ngayong araw na to, pinatunayan ng ating mga bayani kasama ang kanilang mga kaalyado na handa tayong ipagtanggol ang ating teritoryo. Hindi lang basta ehersisyo to, ito'y malinaw na mensahe, Pilipinas, Japan, at US, magkakasama, balikat sa balikat, para sa kapayapaan sa West Philippine Sea at sa buong rehiyon. Tara, samahan niyo ako habang iikot natin ang kwento ng makasaysayang araw na to. Mga kababayan, ang Balikatan exercises ay taon-taon nang ginagawa ng Armed Forces of the Philippines at US military. Pero ang 2026 edition, ito na yata ang pinakamalaki at pinakamakabuluhan. Mahigit 17,000 tropa mula sa Pilipinas, US, at iba pang bansa kabilang ang Japan, Australia, Canada, France, at New Zealand. At sa Lawag City, Ilocos Norte, partikular sa La Paz Sand Dunes, nagpakita ng gilas ang mahigit 800 tropa mula sa 3 bansa sa counter-landing live-fire drill. Ano ba talaga ang counter-landing exercise? Simple lang ang konsepto pero sobrang kritikal. Ito'y pagsasanay kung paano depensahan ang baybayin laban sa posibleng paglusob mula sa dagat. Parang sinasabi natin, kung susubukan nyo kaming lusubin, handa kaming salubungin kayo. Sa drill na to, ginamit ang live ammunition, tunay na bala, at missiles para mas realistic. Nakita ang mga sundalo na nakaposisyon sa foxholes, nakaset up ang mga machine guns, mortars, at mas advanced systems. Ayon sa report mula kay Bianca Davali ng ABS-CBN News na nasa lugar mismo, mula sa drone sa kalangitan hanggang sa coastal defenses, kitang-kita ang koordinasyon. May mga military trucks na nagdadala ng supplies, malalaking grupo ng soldiers sa beach na may 3 bandila na nakatayo proudly, at helicopter na nagbibigay ng aerial support. Parang pelikula, pero totoong nangyayari ito para sa seguridad natin. Bakit importante ang partisipasyon ng Japan dito? Ito'y makasaysayan, mga kababayan. Unang beses na ganito kalaki ang involvement ng Japan Ground Self-Defense Force sa Balikatan. Mahigit 1,000 Japanese troops ang kasali sa buong exercise, at sa lawag, magkakasama sila ng US Army 25th Infantry Division at Philippine Forces sa reconnaissance at counter-landing. Nagkikita sila para i-coordinate ang plano, gumawa ng terrain models, at siguraduhin na smooth ang execution. Para sa atin na Pilipino, ang pagkakaroon ng Japan bilang aktibong kaalyado ay malaking bagay. Matagal na nating kaibigan ng Japan sa ekonomiya at kultura, pero ngayon, sa defense din. Ito'y patunay na hindi lang US ang nakakakita sa kahalagahan ng Pilipinas bilang strategic partner sa Indo-Pacific. Sa kabilang banda, ang US forces, laging reliable. Mga Marines, Army, at iba pa nagdadala sila ng advanced equipment tulad ng HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System. Sa ibang parts ng Balikatan, nakita natin ang HIMARS na naglulunsad ng rockets laban sa mock target sa dagat. Sa lawag, combined ang firepower, artillery, rockets, small arms, at coordinated fires mula sa lupa at hangin. Isipin nyo yung eksena, umaga pa lang, nakaset up na ang defenses. Barbed wire sa harap, soldiers sa likod na naka-ready. Biglang may simulated enemy boats na papalapit. Then, boom! Umpisa na ang live fire. Mga pagsabog sa tubig, usok na umaakyat, at ang ating tropa na hindi natitinag. Yan ang level ng readiness na pinapakita nila. Hindi para makipag-away, kundi para maiwasan ang away. Strong defense ang best deterrent. Ang Balikatan 2026 ay may tema ng interoperability, kakayahang magtrabaho ng magkakasama ang iba't ibang puwersa. Sa counter-landing, kitang-kita yan. May command and control node na nagpo-process ng intelligence mula sa drones at reconnaissance. Real-time decision-making. Isang sundalo mula Japan na nagno-note, US troops na nag-a-adjust ng positions, at Philippine Marines na nag-fire ng kanilang howitzers. Sa Palawan naman, na mas malapit sa West Philippine Sea, may katulad na drill din.
Doon, kasama pa ang Australia at New Zealand. Ginamit ang HIMARS, fighter jets, at anti-ship capabilities. Parang buong archipelago ang ginawang training ground mula north hanggang west. Strategic talaga dahil malapit sa mga flashpoints tulad ng Taiwan Strait at South China Sea. Pero bakit kailangan natin to? Simple, proteksyon sa ating soberanya. West Philippine Sea ay atin. May mga claims ng ibang bansa na hindi sumusunod sa international law, lalo na UNCLOS. Kaya kailangan nating maging handa. Hindi tayo naghahanap ng gyera, pero kung kailangan, hindi tayo papayag na apihin. Ang balikatan ay nagpapakita na may malalakas tayong kaibigan na handang tumulong. Sa 75th anniversary ng US-Philippine Mutual Defense Treaty, sobrang timely ang ganitong exercises. Pinatitibay nito ang Ironclad Alliance. At ngayon, hindi lang bilateral-multilateral na, Japan, Australia, at iba pa ay nagdadagdag ng layers ng seguridad. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang human side din. Bukod sa combat drills, may humanitarian civic assistance projects din ang Balikatan Medical Missions, engineering projects sa barangays. Ipinapakita na hindi lang tungkol sa gyera kundi sa pagtutulungan para sa kapayapaan at development. Sa Lawag City Part, ang La Paz Sandons ay perfect training ground dahil katulad ng coastal terrain na kailangan protektahan. Mga sundalo na nagdidigin, nagse-set up ng positions sa buhangin. Mahirap ang environment pero kaya nila. Pinatutunayan na ang ating tropa ay world class, lalo na kapag magkakasama. Tingnan natin ang bigger picture. Sa panahon ngayon na may tensyon sa rehiyon, ang ganitong joint exercises ay nagbibigay ng stability. Nagpapadala ng signal sa sinuman na may masamang balak, huwag kayong gagawa ng kalokohan dito. At para sa atin, nagbibigay ito ng peace of mind. Alam nating hindi tayo nag-iisa. Bilang Pilipino, proud tayo sa ating armed forces. Sa kabila ng limited resources, ginagawa nila ang lahat para maprotektahan tayo. At ang pagkakaroon ng modern training kasama US at Japan ay malaking tulong para i-upgrade ang kanilang capabilities. Mula basic infantry tactics hanggang advanced missile systems at drone operations, lahat yan ay natututuhan. Sa drill na ito, nakita rin ang paggamit ng unmanned systems. Drones for surveillance, at posibleng unmanned boats din. Modern warfare na talaga, hindi na puro traditional. Kailangan ng quick thinking at seamless coordination. At napatunayan na kaya ng Pilipinas, US, at Japan na gawin yan. Para sa mga nanonood na estudyante o young Filipinos na interesado sa military, ito'y inspirasyon. Maraming career opportunities sa AFP, at sa ganitong alliances, mas marami pang pagkakataon para matuto at mag-serve sa bayan. Siyempre, may mga kritiko na nagsasabi na baka makairita sa ibang bansa ang ganitong drills. Pero ang totoo, defensive ito. Hindi offensive. Lahat ng bansa ay may karapatang magsanay para sa kanilang depensa. At ang Pilipinas ay bukas sa dialogue para sa peaceful resolution ng disputes. Sa huli, ang Balikatan 2026, lalo na ang counter-landing drill sa Lawag, ay simbolo ng pagkakaisa. Pilipinas, Japan, at US, tatlong bansa na may kanya-kanyang lakas, pero nagkakaisa para sa common goal, regional peace and prosperity. Mga kababayan, patuloy nating suportahan ang ating mga tropa. Sila ang unang linya ng depensa. At patuloy nating ipagdasal na ang lahat ng ehersisyong ito ay magbunga ng tunay na kapayapaan, hindi gyera. Kung nagustuhan nyo ang video na to, i-like at i-share. Subscribe kayo para sa more updates tungkol sa defense at West Philippine Sea. Comment below kung ano ang gusto nyong pag-usapan next. Maraming salamat sa panunood. Isang malaking saludo sa lahat ng kasali sa Balikatan 2026. Pilipinas Strong.